Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Purihin natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya sa atin. Kumusta po kayo sa inyong mga tahanan ngayon? Kayo po ba ay magkakasama na? Kasama ang inyong buong sambahayan at ang inyong mga anak na sama-sama pong mag-aaral tayo ng banal na salita ng Diyos. Isang awitin po ang ating maririnig sa gabing ito bilang ipagkakalob sa atin ng ating mga kabataan na nagmumula sa iba't ibang mga lugar. Bawat isa sa atin nakaranas ng umibig. Di natin batid na ito'y nanggaling sa langit. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Kung si Jesus ay di masumpungan sa ating buhay, ang hirap, sakit at lungkot sa ating di mawalay. Mga pagpapalang sa Kanya'y nagmula. Kung kaya sa Kalbaryo ako'y nagtitiwala, ngayong batid ko na di na mag-aalinlangan, di na mag-aalinlangan, pagkat alam ko mahal niya tayo. Bawat isa sa atin nakaranas ng umibig. Di natin batid na ito'y nanggaling sa langit. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig Ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Salamat po sa magandang awitin na inyong ibinigay. Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon at ito ang magbigay sa atin ng magandang oras upang tayo po ay makinig ng banal na salita ng Diyos. Maging inspirasyon ninyo at maging inspirasyon ko. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pananalangin. Mahabaging Diyos, mahal naming Panginoon, kami po lumalapit sa inyo ngayong gabi upang aming ilagak ang aming pong mga sarili sa inyo. Panginoon, salamat ng napakarami sapagkat pinatnubayan po ninyo ang bawat isa sa amin. Na sa gabing ito, buksan po namin ang inyong banal na salita at aming pong pakinggan ang mga payo at nararapat po namin gawin. Ngunit ngayong gabi, Panginoon, sa aming pag-aaral, aking pong idinadalangin na inyo pong patnubayan ang lahat ng aming mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ngayong gabi. Buksan po ang kanilang mga puso't isip na sa kanilang aming pag-aaral na ito ay matutunan po namin ang mga aral na siyang nagbibigay sa amin ng lakas patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po ng napakarami at pagpalain kaming lahat. Itong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa ika-8 episode na o ika-8 kabanata ng ating pong pag-aaral. Alam niyo mga kaibigan ay napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay ika-8 na tayo.
Ngunit kung kayo po ay may mga katanungan, ay huwag po kayong mag-atubili. Inyo pong ipadala ang mga tanong na yan, sapagkat nais din namin po na maunawaan ninyo na walang pagdududa sa inyong mga isip. At ang lahat na yan po ay maging malinaw, kung magkagayon ay maging pagpapala sa atin ang pag-aaral na ito, at ang banal na kasulatan ay magiging pinakang reference ng bawat isa sa atin. Noong unang gabi ay atin pong pinag-aralan ang pamamaraan ng pagliligtas ng Panginoon sa kanyang katiwala o sa kanyang nilikhang si Adan, mga kapatid. Ngunit, pag-usapan po natin ngayon yung pangalawang bahagi, sapagkat tanging ang kaparaanan lamang ng Panginoong Diyos ang katanggap-tanggap sa Kanya, at yun lamang po ang maaring sundan po natin. So, ibig sabihin po, ang pinakang issue, ang pinakang usapin dito sa ating pong pag-aaral na ito, minamahal kong mga kaibigan, ay ang pagliligtas at ang pamamaraan ng Panginoong Diyos. Sa unang bahagi ay tiningnan po natin, mga kapatid, ang tagapagligtas ay siyang makapangyarihang Diyos, na siya lamang nagmamay-ari ng lahat, ngunit kung siya ang magliligtas o siya ang tagapagligtas, ang ibig sabihin po niyan yung estilo at ang kanyang method ng pagliligtas ng kanyang katiwala o ng tao ang siyang masusunod. Iyan po ay ipinakita sa atin sa Lumang Tipan. Nung sabihin niya po ang mga katagang ito, dito po sa Leviticus chapter 4 verse 32. At ito po ang sinasabi sa Ingles, "If someone brings a lamb as their sin offering, they are to bring a female without defect." Sa wikang Tagalog, ang sino man na mag-aalay para sa kanyang kasalanan o bilang handog pangkasalanan, siya ay magdadala ng walang kapansanan. So yun po ang pinakang instruksyon ng Panginoon. Kaya't makikita po ninyo sa Lumang Tipan ay ang bawat nagkasala ay magdadala po siya ng babaeng tupa ng walang kapansanan. At tutulungan po siya ng mga saserdote, at yun po ay dadalhin doon sa court at doon po isasagawa, at doon siya magkakaroon, minamahal kong mga kapatid, ng kapatawaran. At ang sabi roon ay kinakailangan may dugo na mabubuhos upang ang tao ay magkaroon ng kapatawaran sa harap ng Panginoon. There is a shedding of a blood or the blood that a man should be reconciled with God. That is Hebrews chapter 9 verse 22. Kaya sa pamamagitan nito, dito inaaring ganap ang sinumang makasalanang tao. Sa pamamaraang ito, minamahal kong mga kapatid, dito lamang po ang ating makasalanan ay mapapatawad. Dito lamang ang ibig sabihin niyan, magiging katanggap-tanggap ang isang taong nagkasala at lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng kordero, sa pamagitan ng tupa na babae na malinis, at sa pamagitan niyan, ang kanyang kasalanan ay patatawarin. Sa makatwid, ang pamamaraan ng pag-aatang ng tupa na walang dungis ang kumakatawan sa ating Panginoong Yesus. Ito ang nagtuturo sa darating na binhi ng babae na walang iba kundi ang Panginoong Yesus, na siyang paraan lamang upang mapatawad ang makasalanan kapag siya ay lumapit sa ating Panginoon. So ngayong gabi, minamahal kong mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy ang karugtong, sapagkat medyo mahaba ito, mga kapatid ko, at saka ito ang kailangan natin, itong pamamaraan na ito na para tayo sumunod, mga kapatid ko. So atin pong titingnan ang mga sinasabi, minamahal kong mga kapatid, dito po sa aklat na ni Mateo 1:21-14 at saka sa Isaias 9 verse 6. Sapagkat ang ibig sabihin nito, minamahal kong mga kapatid, ang karugtong nito ay makikita ninyo na pakalipas ng mahabang panahon ay yung tinutukoy, yung tupa na tumutukoy kay Jesus, na siyang kordero na magliligtas ng kasalanan. Ang sabi, mga kapatid ko, dumating na ang panahon, ang inihula ni Propeta Isaias, dito po sa chapter 9, verse 6, na nagkaroon ng katuparan sa aklat ng Mateo,
1:21 at 14. Siya, ang ibig sabihin si Mary, manganganak ng isang lalaki na ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus. Ito po yung mga kapatid ko, yung pangako ng Panginoon doon sa Genesis chapter 3 verse 15 na may isang babangon, yung binhi ng babae na siyang dudurog ng ulo ng ahas. Yun po ay dumating na minamahal ko mga kapatid dito sa panahon ni Mateo. Sa 23, narito magdadalang tao ang isang birhen, ito po ay si Mary, tumutukoy kay Mary, at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel. Dito minamahal ko mga kapatid ko ay gusto kong pasalamatan ng Panginoon. Malayo pa ang katubaran. Ngunit doon sa halamanan ng Eden, yung pangalang Emmanuel, ang ibig sabihin niyan ay makakasama natin ang Diyos, naroon na kaagad minamahal ko mga kapatid bilang tagapagligtas. Sapagkat kung titingnan po ninyo, nung nagkasala si Adan at si Eva, ay makita ninyo karakarakang linagyan ng kordon. At ang nakapalibot ay ang mga anghel at sila ay itinaboy. Na ang ibig sabihin yung pagtaboy na yun mga kapatid ko, yun ay ginawa ng Panginoon upang sila ay hindi makakain ng punong kahoy ng buhay. Dahil kung makakakain sila noon, sila ay magiging mga kasalanan magpakailan pa man at wala nang pagkakataong makabalik sa Panginoon. So minamahal ko mga kapatid, the promise of God in Genesis chapter 3 verse 15 ay nagkaroon ng katuparan dito po kay Propeta Mateo. At ang wika, minamahal ko mga kapatid, kung ating titingnan, ay dumating na po ang katapusan ng sistema na mag-aalay pa ang mga tao, kundi dumating na yung tinutukoy na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano po ang sinasabi sa Mateo 27:51? At ng sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiak o nabiyak ang mga bato. Ano ang ibig sabihin nito? Nahati ang tabing from top to bottom. Dito po sa sulat ni Ginang Ellen White sa book na Upward Look, ay sinasabi ang ganito, when his expiring moment on the cross, ang ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid ko, nung malapit nang mamatay si Jesus, nang siya po ay nasa cross, nasa bundok ng Kalbaryo, Christ exclaimed, it is finished. The veil of the temple was rent from top to bottom. Then, the need for the Jewish system of sacrifices and offerings had ended. So ang ibig sabihin, minamahal kong mga kapatid, tapos na po yung pag-aatang bilang kaparaanan ng pagliligtas ng taong nagkasala o para ang tao ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, yung katuparan ay dumating na mga kapatid na si Jesus ang kordero ng mag-aalis o magpapatawad ng kasalanan na hindi na kinakailangan po ang magdala ng tupa bilang sakripisyo. So the need for the Jewish system of sacrifices and offerings had ended. So ang ibig sabihin, minamahal kong mga kaibigan, mga tagapakinig sa oras na ito, ang sistema o ang pamamaraan ng paghahandog ng tupa ay natapos na sapagkat ang kinakatawan nito o ang nirepresentahan nito ay dumating na walang iba kundi ang kordero na tinatawag natin, Hesukristo, ang ating Panginoong tagapagligtas. So makikita ninyo uli mga kapatid ko, in the book Upward Look, page 100, a new and living way had been opened, a way by which Jew and Gentile, free and bond, could come to God and find pardon and peace. Dahil sa Kanya, minamahal ko mga kapatid, ito lamang, ibig sabihin, dahil sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus na nabayubay sa cross, maaari na po tayong lumapit. O hindi kailangan ang tupa upang ialay.
Siya lamang minamahal ko mga kapatid. Wala nang iba na pwede natin dalhin sa Kanya mga kapatid ko. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya at tayo ay Kanyang patatawarin kung ating ibubuyboy ang lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Ngayon mga kaibigan, ano ang mga bagay na sumunod dito pagkatapos niyan? So narito po ang pinakang offer ng Panginoon sa bawat isa. John 3:16, sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya at huwag mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ibig sabihin mga kapatid ko, direct. Wala nang pwedeng puntahan pa o paraanan o sino pa man, minamahal kong mga kapatid, na mediator pa, kundi ang Panginoong Hesus lamang ang maaari ninyong puntahan, maaari kong puntahan sa oras na ako ay nagkasala. Maaari po akong lumapit sa Kanya, ibuyboy ko ang aking mga kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, what a Savior! Ano ang sinasabi ni Marcos, mga kapatid ko, tungkol sa mga bagay na ito? Pag pinag-uusapan po natin ang pananampalataya, ano po ang kasama nito sa mga bagong panahong ito o sa mga panahong ito? A new way is open for all of us. Ano po ang sinasabi? At sinabi na Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Verse 17, ang sumampalataya, okay? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So minamahal kong mga kapatid, napakalinaw na sinasabi po sa atin na yung invitation ng Panginoon, ang sino man sumampalataya sa Kanya. Ngunit ang inyong pananampalataya, minamahal kong mga kapatid, ay hindi nagtatapos sa pananampalataya. Kinakailangan magkaroon ka ng desisyon na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi ay parurusahan. So, nangangahulugan na ang ating pong kaparaanan, minamahal ko mga kapatid, upang tayo ay magtamo ng kaligtasan, ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ano pa po ang sinasabi ni Apostle John? Mayroon pong kasaysayan na gusto kong isaysay sa inyo. John chapter 3, verse 3, 4, and 5. Ito po yung panahon na ang ating Panginoon ay nagmiministeryo sa iba't ibang mga lugar ng Judea. Mayroong isang lalaki na ang pangalan ay si Nicodemos. Siya po ay pinuno ng mga Hudyo at lumapit siya kay Jesus sa oras ng gabi. Ang sabi ng mga kapatid ko ng ibang commentator, 12 midnight siya pumunta kay Jesus upang wala nang makakita sa kanya sapagkat maaring ito ay mag-cause pa kung ano-anong mga animosity o ano pang mga kwento-kwento ng tao. Lumapit kay Jesus siya ng gabing-gabi. At sinabi niya ito po, Rabbi o Guro, o nalalaman namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyon, iyong ginagawa, maliban kasama niya ang Diyos. Ibig sabihin, wala makakagawa nito kung hindi siya nanggagaling sa Diyos. Verse 3, sumagot nga si Jesus. Alam niyo mga kapatid ko, ang kasagutan ng Panginoon, very direct. Pero hindi niya man sinasagot kung ano ang sinasabi ni Nicodemos. Pero itong sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang isang tao ay maipanganak na muli, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Wow. Verse 4. Sinabi kay Jesus ni Nicodemos, paano maipapanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan o sa sinapupunan ng kanyang ina upang siya ay ipanganak na muli? O sumagot nga si Jesus. Verse 5. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao o ang tao ay ipanganak na muli sa tubig. O, minamahal ko mga kapatid, ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, ano ang ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid? 6. Sabi po mga kapatid, ginawang masyadong klarado itong usapin ito sa kanilang pag-uusap, ginawang malinaw ng Panginoon kay Nicodemos.
Ang sabi, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ibig sabihin, kung ipinanganak ka sa iyong tunay na magulang, ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kayang ipanganak na muli. Mga kaibigan, ano ang tinutukoy nito ng ating Panginoon? Malinaw na ipinapaalam ni Jesus sa bawat isa atin na ang pamamaraan ng pagbabagong buhay ay kinakailangan munang ipanganak sa tubig o sa pamagitan ng bautismo. Sapagkat ang lahat ng ito, minamahal kong mga kapatid, ay tumutukoy sa lahat ng dinaanang kahirapan ng Panginoon. So ngayong panahon po ay medyo nadilito ang napakaraming mga tao sapagkat hindi nila maintindihan dahil maraming uri ng pagbibinyag. Dahil maraming mga tao ang nagtuturo ng iba-ibang klase ng binyag, mga kapatid ko. At itong mga pagtuturong ito, mga kapatid ko, ito yung espiritu ng kaaway sa halamanan ng Eden na itinuro kay Eva, mga kapatid ko, kay Adan, at yun ang pamamaraan ng tao. At yung pamamaraan ng tao, di ba mga kapatid ko, naalaala ninyo, nang sila po ay nakita nila sila'y hubad, nagtahi sila, minamahal kong mga kapatid, ng dahon ng igos. Ngayon man, minamahal kong mga kapatid ko, ay ang kaparaanan ng tao, ayaw sumunod sa Panginoon, gusto yung kanilang sarili ang sundin. Kaya nagbigay din sila ng iba-ibang uri ng mga bautismo, mga kapatid ko, uri ng mga iba-ibang uri ng turo ng bautismo. So ano ba ang ibig sabihin ng bautismo dito, minamahal kong mga kapatid? Sa Mateo, minamahal kong mga kapatid, ay sinasabi ang ganito, 6:36. Subalit, alamin po natin, because according to strong concordance, ang ibig sabihin ng bautiso, o bautismo sa salitang Griego ay baptizo. Sa original word, mga kapatid ko, baptizo, that is Greek, it's a verb, mga kapatid ko, na ang ibig sabihin po ay to dip, to sink, or to immerse. Ibig sabihin po niyan ay ilubog o immerse, mga kapatid, that is ilubog. Sa Tagalog, iisa lang ang ibig sabihin, ilubog, minamahal ko mga kapatid. Kaya't makikita po ninyo sa Matthew chapter 3 verse 6, ang ibig sabihin po niyan ay kai baptisonto ento. Sa English ay and they were being baptized by him in the Jordan River. Sa King James Version, they were baptized of him. Sa New International Version, and were baptized in the River Jordan. So minamahal ko mga kapatid, dito po ipinapaliwanag sa atin sa Mark 1 verse 9 to 11, Jesus came and was baptized by John in Jordan River. And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being turned open and the Spirit descending on him like a dove, and the voice came from heaven. At ito po ang sinabi, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." So ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid, ay sinasabi po ng kalangitan o ini-announce ng buong langit na yung ginawa ng ating Panginoon na siya po ay nagpabautismo at ang wika mga kapatid ko sa unang dialogue ni John at ng Panginoon. Sinabi kay John, kailangan mo akong binyagan upang ako ang maging model, ako ang maging example, o upang tularan nila ako, sapagkat ito ang nararapat. Kaya ang sabi, minamahal ko mga kapatid, ay nung mabinyagan ang ating Panginoon sa kanyang pag-ahon, ang sabi mga kapatid, ang tinig na narinig mula sa langit, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." Sa iyo ako'y nagagalak. So ano po ba ang malalim na ibig sabihin talaga ng bautismo? Yan ba ay basta mailubog o basta mabinyagan? Iyan na ba ang ibig sabihin mga kapatid ko at mga kaibigan? So malalim po ang nais iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil siya ang mababautismuhan, may isang tinig na nagmula mula sa langit na ang ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid, ang buong langit ay nagagalak sa ganong kaparaanan at yun ang approve o kaparaanan na kinakailangan ng langit mga kapatid ko. Ano ang ibig sabihin? Dito po mga kapatid, gusto kong iiwan ito sa inyo sa gabing ito. Ang katotohanan ay pinapahayag sa bawat isa atin na ang kamatayan ni Jesus sa cross ng Kalbaryo
ay kinuha niya ang kalalagayan ng tao na makasalanan. So, ibig sabihin, bilang tagapagtubos, mga kapatid ko, tayo na dapat ang ipako sa cross, tayo ang dapat mamatay sa cross, tayo ang dapat pagluraan doon sa cross, minamahal kong mga kapatid. Dapat tayo ang magkaroon ng kahihiyan, ang wika mga kapatid ko, dahilan doon kinuha ng Panginoon ang ating pong lugar. Sa halip na tayo ang magdusa, sa halip na tayo ang mahirapan, si Jesus ang kumuha ng ating lugar, ang wika mga kapatid ko, upang tayo ay sa pamagitan niya makalapit tayo sa Kanya. Ano po ang sabi ni Isaias 53, 3 hanggang 5? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So ang ibig sabihin po ng binyag, ang pinakamalalim niyan, minamahal ko mga kapatid. Sa oras na tayo po ay binibinyagan o kung kinilala natin si Jesus na ating personal tagapagligtas, sa pamamagitan ng binyag, minamahal ko mga kapatid, ay tinatanggap natin ang sakripisyo at kamatayan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya din tayo ay inilulubog mga kapatid ko sa tubig, sapagkat ang tubig na yun ay kumakatawan kay Jesus, na siya lamang ang maaring maglinis ng ating pong makasalanang mga buhay. Kung paano si Jesus na nainilibing, ay inililibing din tayo mga kapatid ko, ang wika na kalakip niya. Ito po ang malalim na kahulugan ng bautismo. Kaya yung mga taong mga kapatid ko nagtuturo, maaring hindi nila naunawaan o kaya nililigaw po tayo sa tamang kasabihan. Ngayon minamahal kong mga kaibigan, ano po ang sinasabi sa Roma 6:3-4? O hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus? Ay mga nabautismuhan tungo sa Kanyang kamatayan? Verse 4, kaya't tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungkol sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay muli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So, ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid, ito ang malalim na kahulugan. Kaya hindi mo pwedeng pikiin, minamahal ko mga kapatid. Hindi ka pwedeng mag-shortcut. Ang tamang binyag, minamahal ko mga kapatid, kailangan kang i-immerse sapagkat ang ibig sabihin niyan lamang ay tinatanggap mo ang sakripisyo ni Jesus at ang Kanyang kamatayan para sa iyo, kaibigan ko. Minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, kung ikaw po ay nabinyagan sa pagitan ng wirik o buhos, bautismo ng langis, snow baptism, hindi po yan ang binyag, kaibigan. Kailangan kang bumalik sa Panginoon at doon mo sabihin sa Kanya ang lahat ng iyong pagkasala. Doon ka malilinisan. Ngayong gabi, kaibigan, ikaw ay aking inaanyahan. Ikaw ba ay nabautismo na? Kung hindi, ito po ang panahon upang itama mo ang iyong buhay. May panahon pa upang ikaw ay lumapit sa Kanya. Kung ikaw po ay magpasya at kailangan mo ang aming pong tulong, kami po ay karakarakang nariyan upang makatulong, makapagministeryo ka sa inyong kaibigan. Walang maraming panahon. Atin pong dadalawin ka at ang ating mga manggagawa, ang ating pong inyong mga kaibigan ay maaari po kayong matulungan. So salamat ng marami, kaibigan. Atin pong idalangin sa ating Panginoon ang mga pasya ninyo. Sa inyong pagpasya ngayong gabi, yan po ay nangangahulugang buhay. Bago ko po ipadalangin kayo, isang awitin muli muna ang ating pong pakikinggan. At samantalang binubulay-bulay ninyo sa inyong mga isip, kaibigan ko, idalangin po natin. Sapagkat ang Diyos lang ang maaring tumulong sa atin. Isang awitin po ang ipagkakalob sa atin. The spread of the clouds before
His glory fills the heavens, He's exalted over all. Yet He loves me with an everlasting love. He's almighty, unchangeable God, King of kings, Lord of lords, robed in majesty. He rules and reigns, for all eternity. Almighty, unchangeable God, He's almighty, unchangeable God, King of kings, Lord of lords, robed in majesty. He rules and reigns, for all eternity. Almighty, unchangeable God, mighty God. Almighty, unchangeable God. Almighty God. Mahabaging Diyos, mahal ka naming Panginoon. Salamat po ng napakarami sa aming pinag-aralan ngayong gabi. Buksan po ninyo ng patuloy ang aming mga puso at isip, Panginoon, ng aming mga napag-aralang ito ay magkaroon po ng parte sa aming buhay at mabago kami, Panginoon, sa tuwi-tuwi na. At kung dumating ka na dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin po ay sasalubong sa inyo at magmamana kami ng buhay na walang hanggan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, akin pong inilalapit sa inyo ang lahat ng aming mga kaibigan na nakinig ngayong gabi. Pagpalain sila, Panginoon. At basbasan niyo po sila. At ang amin pong mga nakikinig sa mga malayong lugar, saan man sila naroon, Panginoon, kapwa ninyo kami pagpalain. Salamat po ng napakarami. Ito po ang aming dalangin at pakiusap sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, minamahal ko mga kaibigan, salamat po ng marami sa inyo. Maaari kayong tumulog ng maayos ngayong gabi. Ngunit idalangin po natin na sa inyong pagtulog, mabago ang inyong perspective ng buhay. At bukas ng bumaga, bangunin kayo ng Panginoon at taglay ang mabuting kalusugan. Salamat po ng marami. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless you all. Abangan